na isang prutas na may tuturing na largest fruits in the world. Mga kabiyahero, nandito na po ulit tayo kay Gerson. What's up po mga kabiyahero? Nandito po ulit tayo sa aking munting taniman. At yun nga po, wala po kaming biyahe ni biyahera. So time na naman po para po tayo magbisita sa aking aryendo. At ngayon po, kaya po tayo nandito, kami ni biyahera, ay ako po ay may pakikilala po sa inyo na isang prutas na maituturing na largest fruits in the world. At kung gusto nyo pong mapanood ang video kong ito at matunghayan ninyo ang prutas na ito, just keep on watching. Mga kabiyahero, bago ko po umpisahan ang gagawin kong ito, ay nais ko muna pong magbigay ng munting kaalaman sa mga nagnanais magtanim ng prutas na ito. Simula muna po tayo sa batay sa pagtatanim nga ng prutas na ito, at ito nga po ang itinatanim dito ay buto. At yun nga po, ang buto po nito ay ang gagawin po natin ay ibababad po natin sa tubig. At pagka po ito ay nagkaroon na ng ugat or sibol, so yun po ay inililipot po natin sa isang plastic na yun nga po may lupa na kailangan po siya ay may kasama ng pataba. At yun nga po, pagka po siya ay tatanim na natin, yun naman po ay makikita natin na mapapansin po natin na mataas na po ang kanyang seedlings. At yun po ay pagka tumaas ng nasa at least 12 inches, so po pwede na po nating ilipat sa lupa. Sa parte na po tayo ng ika nga po nakatanim na siya. So yun po, maghihintay po tayo ng 7 to 10 years bago siya mag-produce ng bulaklak at hanggang sa siya ay mamunga na. Nga po mga kabiyahero, wag na po natin patagalin at ipakikilala ko na po sa inyo ang prutas na ating sinasabi, at ito nga po ay itong langka na largest fruits in the world. At ang gagawin po natin ngayon mga kabiyahero ay susuputan po natin ang ating langka na pahinugin para po siya ay lumaki at malusog at hindi po siya dalawin ng ating mga insekto na pwede pong maging dahilan ng kanyang pagkasira. Yun po, umpisahan po natin ang pagsusupot ng ating langka. So ang ating pong puno ng langka ay mayroon pong mataas, mayroon naman pong mababa. So mga kabiyahero, mas mainam na tayo gumamit ng ganitong hagdan na yari sa kawayan. Sa ganun po ay mabilis po tayo at hindi po maging delikado ang pag-akyat natin sa puno. So yun po mga kabiyahero, ito po ang ating mga susuputan langka. At ito po ang ating isusupot na pinag-alisin po natin ng bigas na 25 kilos.
Ito po mga kabiyahero, ang palatandaan po ng langka. At ito po ay yung tinatawag natin na buko pa. So mga kabiyahero, bago po natin suputan ay atin pong chicken muna or suriin na kung siya po ay wala ng bolo sa kanyang mga tinik. At pagka po nakita natin na malinis na po ang kanyang mga tinik or balat, so yun na po ang umpisa at pagsusupot nga ng ating langka base po sa aking karanasan. Nga po mga kabihero, na balutan na po natin ng ating langkang pahinugin. At yun po ang isang pamamaraan para nga po hindi maturok ng ating mga insekto. At na siya ganun po ay siya lumaki ng 10 kilos hanggang 30 kilos o 40 kilos. Kaya nga po natin sinusuputan ng ganito. At ito nga po, simula natin masuputan ay tayo po ay mag-iintay ng 110 days. Yun nga po ang time to harvest. At mas mainam po na lagi po nating i-check. Titingnan po natin at aalisan ng sako. At pagka po madalang na ang tinik ng ating langka nga ay yun nga po, yun na po ang hudyat or sinyas na siya po ay magulang na. Bago ko nga po pala makalimutan na ang season po ng ating langka ay sa buwan po ng Marso hanggang Mayo. Okay mga kabiyahero, lipat po tayo dun sa ibang puno at tayo po ay may susuputan pa. Ito lang po mga kabihero, ako po ay may naunang nasuputan na. At ito nga po. At doon pa po sa kabilang puno, bali 3 po ang nasuputan ko na doon. So lilipat po tayo dito sa bali 6 na puno po ng aking langka. Kayan po natin ang lupa at para po
Pag tayo ng ating hagdan ay timbang po siya, hindi po siya nakatagilid. Ito po ang pag-aalaga at pagpapalaki ng bunga ng langka para po siya ay lumaking maganda at mapahinog po natin. Ito lang po sa tangkay mga kabihero. Mula po sa kanyang bunga at least 2 inches po, doon po natin tatalian. Ito po mga kabihero, habang siya po ay lumalaki, ito pong ating sako ay yun nga, bumibintog siya hanggang sa mapuno po ng ating langka. Kaya po ito ay tumitimbang na kung magkaminsan po ay 20 kilos to 30 kilos hanggang sa lumaki pa po. Bahagya lang po pagtatali. Yan po ay pamamaraan po para hindi makapasok ang ating mga insekto. Ganito na lang muna po uli mga kabihero ang ating video. At sana po ay may natutunan kayo tungkol po sa pag-aalaga at pagpapalaki ng langkang pahinugin or jackfruit. So yun, salamat po sa pagtutok, sa pag-like, share and subscribe. At doon po sa babagong nag-subscribe, thank you po. At sa hindi pa po nakaka-subscribe, paki-subscribe naman po at paki-share po ng Biyaherong Batanggenyo. Maraming salamat po. At road to 11,000 subscribers na po tayo. Kaya po ako nagpapasalamat. Kung hindi po sa inyo, hindi po natin mararating ito. At sana po ay tuloy-tuloy pa ang paglago ng channel ni Biyaherong Batanggenyo. Thank you po mga kabiyahero. At lagi po nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay. Good morning po mga kabiyahero. Ako po ay nandito sa Shell Gasoline Station at ako po ay nag-gas. At kami po ay galing doon sa bangko, sa Bangko de Oro, at kami po ay nag-withdraw. At i-withdraw po namin yung padala ng isang Good Samaritan na nagmagandang loob po para kay Gerson, para po makatulong sa kanyang pagpapagamot. At yun po mga kabihero, wag na po natin patagalin at ating dadalhin na kay Gerson. At yun nga po pala, sinabi ko po kay sir ay kung maaari ay do sa padala niyang cash ay ibawas namin ng kalahating sakong bigas si Gerson. Pagkatapos yung matitira na cash ay ibibigay din natin sa kanyang lahat. So yun po mga kabihero, punta na po tayo dun sa bilihan ng bigas at para po madala natin kay Gerson. Yun po mga kabihero, nakabili na po tayo ng bigas. At ang binili po natin ay BT, Sinam Domeng. At nagkakahalaga po yun ng 1,000. Bali kalahating sako po yun, 25 kilos. So yun po, dali na po natin kay Gerson ang bigas at saka yung natirang cash na padala ng OFW na sila po ay nasa New York mga kabihero.
Gandang tanghali. Mga kabiyahero, nandito na po ulit tayo kay Gerson at yun nga po, may nag-sponsor po ulit sa kanya. Napakabuti po mga kabiyahero. At kami po ay magkausap kagabi sa telepono. Ay talagang sa aura lang po ng kanyang mga mukha ay talagang kitang-kita ko po ang kanyang kabaitan sa kanila pong mag-asawa. So yun po mga kabiyahero, nagpadala po siya ng 6,000 para kay Gerson. At yun daw pong 5,000 ay para kay Gerson. Tapos yun daw pong 1,000 ay para sa akin at panggasolina ko. So nung kami po ay habang nananakbo, papunta po kami dito kay Gerson, galing po kami bangko, nag-chat po ako kay sir. Nasabi ko po ay, sir, baka po pwede na ibili ko po si Gerson ng kahit kalahating sakong bigas na ibabawas ko doon sa 5,000. So siya naman po ay pumayag at ang sagot niya po sa akin ay bahala ka kung ano ang dapat. So yun po mga kabiyahero, bali ang bigas po na binili natin ay Sinandoming BT at nagkakahalaga po ay ng 1,000. Pinili ko po sa bayan. So ang natira pong cash para kay Gerson na padala ng mag-asawang OFW na nasa New York at ang natira po ay 4,000. Bali po 5,000 ang pambigay kay Gerson at yun nga po 1,000 sa akin daw ang gasolina ko. At ito po mga kabiyahero, iaabot ko na po kay Gerson ang 4,000 na galing po sa napakabuting OFW na nasa New York. Gerson, 4,000. Bali mga kabiyahero, yun yung 1,000 na bigay niya sa akin ng OFW nga na nasa New York ay panggasolina ko daw. Ngayon, iginasolina ko lang mga kabiyahero ay 500. So may natira po uling 500 na galing doon nga po sa OFW. So yung pong 500 ay ibibigay ko na rin kay Gerson dahil nakakwentuhan ko po siya ay siya daw po ay mahilig sa tinapay, sa mga uyamin. So yung pong 500 ay ibibigay ko na rin na natira po sa bigay sa akin na panggasolina daw. Ayan. Bali po mga kabiyahero ay 4,500 po ang napibigay kay Gerson na cash plus kalahating sakong bigas. So yun po mga kabiyahero, maraming salamat po. At inuulit ko po, lubos-lubos po ang pasasalamat ko kay sir, kay ma'am na napakabuti po ng kanilang kalooban. At ang sabi po nila sa akin ay yun daw pong mga ibinigay niya kay Gerson ay hindi daw po sa kanila galing at galing daw po sa mahal na Panginoon Diyos. At yun nga po ang sabi ko sa kanila, mabuti po ang Panginoon at sila po ay kumuha ng napakabuting instrumento para magbigay tulong sa mga nangangailangan. At kaya po ako po mga kabiyahero, ako po ay sa totoo lang po ang nararamdaman ko po sa ngayon ay tuwa at galak na ako po ay may kahalong parang ako'y nakakabag dahil sa tuwa ko para kay Gerson. At pangalawa po ay yun nga po, ngayon ko po na-realize na talaga pong napakarami pang tao ang may mabubuting puso. Nagpapasalamat po ako sa inyo kung sino man po kayo na nagmagandang loob na uli po sa aking anak na si Gerson. At nagpapasalamat ng marami sa inyo. Nagpapasalamat ako sa kay Lord at gumamit siya ng taong napakabuti. At higit, ako po nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga natulong po sa aking anak. Nagpapasalamat din ako dito kay Biyaherong Batangginyo at nagiging daan na para sa pagpapagaling ng aking anak na at maraming nagpapadala sa kanya, ng tulong sa kanya para sa aking anak. Kaya ako'y nagpapasalamat dito sa mag-anak na ito ni Biyaherong Batangginyo. Maraming salamat sa inyo. Sana po ay tuloy na po ang pagaling ni Gerson at siya po ay manumbalik sa dati niyang buhay, mga kabiyahero. Kung sino mo po kayo, maraming salamat po sa inyo. Tama po sir, kung sino man po kayo ay tama po at mapapa-ultrasound ko na at may papa-check up sa ihi kasi nagkaroon po ng infection sa ihi. Ay kailangan ipa-check up. Kaya tama ang inyong padala. Maraming salamat po. So yan po mga kabiyahero, nandito na po ako sa aming bahay.
At yun nga po, naihatid na natin ang padalang tulong ng mag-asawang OFW na nasa New York. So yun po, maraming salamat po uli. At yun nga po, tayo po ay magsha-shoutout muna. Shoutout po kay Sir Edmond ng New York. At sa lahat po ng mga OFW, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-iingat. At sa lahat po ng viewers, subscribers ni Biyahirong Batanggenyo, shoutout po sa inyong lahat. At doon po sa magsasubscribe pa, sana po ay mag-ingat po kayo lagi at shoutout din po sa inyong lahat. And God bless po. Maraming salamat po mga kabiyahero.